Liliwanag yan mamaya mga kapatid. Nahom, sinahom or sa Tagalog Nahom at saka sa Taglish is Nahom. Sa slang is Nahom. Diba? Nahom yun. Maririnig natin sa mga English preacher, diba? So Nahom chapter 1 verse 7. Maiksi ang preaching ko kaya malawa ang aking introduction mga kapatid, medyo mahaba. Kasi may 20 minutes lang mag-alas 4. May birthday celebration ba tayo? Dahil? Sa 4th Sunday ang celebration dahil? Alright, praise God. Yun pang isang nakalimutan ko i-announce. Praise the Lord. At bago tayo magbasa ng text mga kapatid, kayo talaga ay bahagi ng napakalaking gawain ng Panginoon na pagkatiwala po sa atin. When we went sa mission trip na ito, nakikita ko talaga how effective we are because of teamwork. No? Kailangan ng, hindi lang isa. Kasi inintroduce ako doon ni Pastor Joseph Carreño na parang hindi man ako noon. Hindi man ako yun. Ba? Sabi niya dahil daw sa ministry natin dito ay ganito, ganyan ako. Pero sabi ko, no. Noon ko na-realize mga kapatid na makapangyarihan or may synergy ang hindi lamang isa kung hindi ang dalawa o tatlo o marami na nagkakaisa. Diba? Biblical din yan concept, diba? One can put 1,000 to flight, diba? But two can put 10,000. Tingnan nyo ang tinatawag na synergy mga kapatid. Praise God. So sa team, kung nagkakaisa, malaki po ang maaabot. Praise God. At naisip ko na ngayon na I think kung saang bayan man kayo sa Pilipinas, pag umuwi na kayo, bisitahin namin kayo. Isa lang kondisyon, basta maging mabait lang kayo. Huwag pasaway. Kaya kung pasaway, kasi marami na tayo na bisitahan, nakukonect natin ang family, bukas ang mga pamilya. So, kung effective tayo dyan, mga kapatid, di gawin natin ulit yan. Kung saan tayo effective, doon na tayo mag-focus at yun ang ating gagawin. Kaysa naman na sige tayo ng trabaho sa ubasan ng Panginoon, ang daming investment, ang daming pagod, pero wala amang returns. So, nag-observe tayo you are observing wherever we go na pag ang kapatiran na umuwi, nagdadala ng kanilang pamilya ay effective tayo dahil pangako din yan ng Panginoon. Sa awit natin, ang ganda natin mga kapatid, ang ganda ng awit natin, promises. We're standing on His promises. Anong promises na pinanghawakan natin? That our household also will be saved. Wala tayong maibigay sa kanila mga kapatid na ikalulugod ng Panginoon. Praise God. Higit sa lahat mga kapatid ng ating Diyos na lumalang sa atin dahil kung hindi ang kaligtasan. Dito tayo, work hard tayo. Binigyan natin sila ng maraming suporta doon. Binila ng bahay, lupa. Praise God. Pinapakain. Huwag lang tayo magamit ng medyo masasamang salita, di ba? Kahit tamad sila, sige pa rin tayo padala. Kasi gusto natin magiginhawa ang kanilang buhay, maging masaya din sila. Pero walang iba na ibibigay natin sa kanila kundi ang plano ng kaligtasan na kailangan nilang sundin upang maging masaya tayong lahat kasama pa ang Panginoon. Praise the Lord. So nandoon nakita ko ang effectiveness mga kapatid ng pagkakaisa at being a team. Dahil sa pinakabata nating si Matthias mga kapatid, ang pinakabata na missionary natin. Amen. Siyang sumama sa kay Brother Marteo at So kahit bata mga kapatid, may part pa rin yan. Kasi kung lalapitan siya ng iba ay may start ng conversation. Di po ba? Praise the Lord. So, ang ganda talaga ng pinapagawa sa atin ng Panginoon. Although nagsaswap time tayo, sina Brother Bong, Sister Mal, Sister Joy na una sa kabila, dugtungan namin o kung saan kami galing, sinusundan din. Yan ang tinatawag na teamwork mga kapatid.
Hindi lang dahil sa isa. Praise God. Hindi tayo solo flight. Hindi na ito Moses generation. This is we are Joshua's generation na mga kapatid. Nasa teamwork tayo. Ang Panginoon nga, pinili niya 12. Hindi siya nagpili ng successor niya na isa. Balik tayo sa scripture. At mayroon na lang akong 15 minutes. Nahum 1:7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust in Him. Amen. Habang nanalangin ako, mga kapatid, na kung ano imensahe ko dito sa inyo, pwede ko bang ulitin ang mensahe ko sa Pilipinas? Or pwede bang mga kapatid sa mga pangungusap sa akin ng Panginoon at nag-review ako, nag-scan ako mga kapatid. At ito ay palagi kong siniskip ito na outline na hindi pa ito na-develop noon, dinevelop lang lately. Pero sabi ng Panginoon, ito. So ang pamagat ng mensahe sa hapong ito is, the Lord is good. Tell it wherever you go. Ang Panginoon ay mabuti, ipahayag mo kahit saan ka magpunta. Ang Ginoo maayo, isulti kini, bisan asa ka muadto. Na imbag ti Apo, ibagam sa dinuman ti papanam. Amen. Maayo ang Ginoo, isugid bisan diin ka makadto. Panginoon, tulungan niyo po kami sa hapong ito. Basbasan mo ang iyong lingkod, Panginoon. Itago mo sa iyong likuran, Lord Jesus. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. Lord, we take authority over the spirit that will hinder your will, hinder your word, O Lord God, in our lives. Bagkus, Panginoon, release the spirit of truth, O Lord God. Love, joy, peace, O Lord Jesus. Sa aming kalagitnaan, uwi kaming ibang-iba. In Jesus' name. And everybody say amen. Amen. You can be seated, mga kapatid. The Lord is good. Tell it wherever you go. Baguhin natin na. The Lord is good. One more time. The Lord is good. Ang Panginoon ay mabuti. Ipahayag mo kahit saan kang magpunta. Amen. Pwede na tayo mag-altar call. Pwede na umuwi. The name Nahum may not stand in the spotlight like Isaiah or Jeremiah, but his voice resonates with power and precision, often counted among the most profound of the minor prophets. Napag-aralan na natin yan. Ibig sabihin na minor prophets na mumunti lang siyang propeta or mapandak siya or maiksi siyang tao. Praise God. At ang major prophets ay malalaki at matatangkad na propeta, mga kapatid. No, it is in their content, sa content ng kanilang prophecies. Sa Isaiah, Jeremiah, mahahaba, mga kapatid. Praise God, ang kanilang mga na-prophesy. Pero itong si Nahum, mga kapatid, ay kakaunti lang. Praise the Lord. He was counted, mga kapatid, among the most profound of the minor prophets. And Nahum is often considered one of the most powerful voices of God in his day. His words cut through history with a message that is as relevant today as it was then. Relevant pa ngayon. He ministered around the time of Isaiah and Micah, who came from Galilee. Amen. Kasi manwa sila. Amen. Isang bayan lang sila ni Isaiah at ni Micah. Praise God. Saan sila nanggaling? Sa region from that region and from that town of Galilee. A region that Jesus himself would later walk. The town of Capernaum, which means village of Nahum. Kaya pala may Capernaum. Okay? Which means village of Nahum. So may talagang lugar na ipinangalan sa kanya. Stands as a lasting memorial to this prophet whose name fittingly means comforter. His message was one of judgment, specifically against Nineveh. The city once saved by Jonah's reluctant preaching, but returned to wickedness 150 years later. No? So nangaral doon si Jonah, amen, sa Nineveh, 150 years later, ito na, si Nahum lumitaw at may judgment din siya sa
Nineveh dahil bumalik sila sa pagiging masama. However, amidst the thunderous warnings, Nahum poses in chapter 1 verse 7 to deliver a breath of peace. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. Amen. And He knows those who trust in Him. Ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan at nakikilala niya ang mga nanganganlong sa Kanya. Maayo ang Ginoo, ligon siya nga dalangpan sa panahon sa kasamok. Siya muatiman kaniya nga musalig kaniya. Naimbag ti Apo, salak ni banna dagiti tatauna. Iti tiempo ti riribok ay nana dagiti agkamang kinkuana. Amen. Maayo ang Ginoo, mabakod siya nga dalangpan sa tiun sang kalisod, kag ginatatap niya ang nagadangup sa iya. This verse is a beacon. It is an encouragement in the storm. It offers tranquility in the time of trouble, comfort in a time of chaos, and peace in a time of peril. Isang salita ng katiyakan sa gitna ng kaguluhan, isang paalala na may Diyos na tapat kahit ang mundo ay gumuho. Ito ang mensaheng dapat nating ipahayag saan man tayo naroroon. And it's a message we cannot keep to ourselves. We must tell it wherever we go. The Lord is good. Amen. Ang Panginoon ay mabuti. Revealing the personality of God. Nagpapakita ng pagkatao ng Diyos. Pagpadayag sa personalidad ng Diyos. Pananggipalgak iti kinatao ti Diyos. Pagpahayag sang personalidad sang Diyos. What a declaration! The Lord is good. Ang Panginoon ay mabuti. Maayo ang Ginoo. Naimbag ti Apo. Maayo ang Ginoo. So many picture of God, or so many picture God as a distant ruler, a strict enforcer, or a judge holding lightning bolts, waiting for us to sleep. Mayroong mga ganung picture ang ibang tao sa Diyos na para bang naghahawak siya ng kidlat, mga kapatid, na kung magkamali ka lang o madulas ka lang, ay hahatawang kita ng kidlat. Amen. Marami ang may maling pagkakakilala sa Diyos. Tila ba siya isang mahigpit at galit na hukom na handang manakit. But Nahum's words echo what every child has been taught. God is great. God is good. And it's more than a simple prayer. It is a truth to live by. Creation itself testifies to His goodness. Ang kabutihan ng Diyos ay nakikita sa Kanyang nilikha. In Genesis chapter 1, after every act of creation, God looked and said, "It is good." Diba? Matapos likhain ang bawat bahagi ng mundo, sinabi ng Diyos, ito ay mabuti. Amen. Sa Bisaya pa, or sa Cebuano pa, maayo kini. Daytoy ket nasayaat. Praise God. Daytoy ket nasayaat. Maayo ini. Praise God. The skies, the seas, the stars, the animals, every detail is a portrait of divine goodness. Chinerch ko mga kapatid ang computer, sa type ako ng goodness ng Diyos. Napakarami sa Psalms. Napakarami mga kapatid. Hindi ko lang isa-isahin dahil matapos ako 5:00 na. Pero ang langit, ang dagat, ang mga bituin, mga hayop, lahat ay sumasailalim sa Kanyang kabutihan. Ang trabaho ninyo, ang employer ninyo, ang employer natin, mga kapatid, praise God, sumasailalim sa kabutihan ng Diyos. Amen. Ang mga matanggap natin, mga kapatid, praise God, mga sabi natin pabor, sabi natin ay blessing, mga kapatid, ay sumasailalim yan sa Kanyang kabutihan.
Tanging ang tao lamang ang lumihis sa landas ng kabutihan dahil sa kasalanan. Only humanity through disobedience fell from that perfect goodness. But God didn't stop being good. Kahit gaano pa man ang kasalanan ng mundo, mga kapatid, hindi, praise God, huminto ang Diyos na naging mabuti. Di ba? Standard, ang tao hindi nagbabago talaga. Nag-attempt kami doon mag-GPR sa Pilipinas, mga kapatid. Praise God, ang ating nagmamaneho ng ating mga van at kung sino man, si Brother, mga team na pumunta doon, ay si Brother Danny, sino pa ba yun, nag-attempt din na mag-share, Brother Sunny, mga kapatid, at sino pa, nandoon Brother Lawrence, ang attempt mag-share ng plan of salvation at kabutihan ng Diyos. Alam niyo ba ang kalimitang mga tanong doon, bakit pinahintulutan ng Diyos na ganito ang mangyari? Basic question. Pero alam natin yun, lesson 1 yun ng GPR natin. God gave us a choice. Di ba? At pag binigyan tayo ng Panginoon ng choice, mga kapatid, ay hindi niya yung babawiin. Tayo pa rin ang pipili dahil ayaw ng Diyos ang robot na magsamba sa Kanya, kundi yung tao, mga kapatid, na may will, praise God, na pipiliin niya na mahalin ng Diyos. So basic pa rin ang question, bakit pinapahintulot ng Diyos? Na kumbaga parang sinasabi nila na masama ang Diyos. Hindi nagtatapos, mga kapatid, o hindi, God that doesn't stop to be good. He is all good, mga kapatid. He didn't stop being good. Hindi natapos doon. Praise God, hallelujah. Ang cross, ang pinakamalaking patunay ng kanyang kabutihan. The cross is the ultimate evidence. Sa cross nakita natin ang sukdulang pagmamahal at awa ng Diyos. In Christ, we see a love that stooped to suffer, a mercy that bore our judgment, and a grace that triumphed over sin and death. Ang ating Panginoong Hesus ay pinako, namatay at muling nabuhay. At ang buhay ang buhay na katunayan na ang Panginoon ay tunay na mabuti. The crucified and risen Christ is a living proof the Lord is good. Ang Panginoon ay mabuti. Amen. Ano pa ang kasunod sa scripture, mga kapatid? The Lord is good. A stronghold in the day of trouble. Kanlungan sa araw ng kabagabagan. Kabagabagan. Tama ba yun? Hindi ito Kabagan na lugar sa Isabela. Kabagabagan. Amen. Sabi nga doon is muog. Nakarinig na ba kayo, mga kapatid, ng pangaral that the name of the Lord is a strong tower? The righteous, amen, runs to it, mga kapatid, and is safe. Praise God. Kung may kaguluhan man sa iyong buhay, mga kapatid, itong sabi ng kabagabagan, praise God, hallelujah, ay may tatakbuhan tayo, mga kapatid. Amen. A stronghold in a day of trouble, that means declaring God's protection. Inihahayag ang proteksyon ng Diyos. Sinabi ni Nahum na ang Panginoon ang ating muog o isang muog o ating kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nahum tells us that God is our stronghold, our place of refuge. When storms come crashing in, ang ating kanlungan kapag dumarating ang mga bagyo. In ancient times, walled cities were the only line of defense. Noong unang panahon, sa sinaunang panahon, ang mga tao ay tumatakbo sa loob ng mga kuta at pader kapag may kalaban. Amen. Early civilization, settlers build forts to protect their communities. Ang mga unang naninirahan ay nagtayo ng mga kuta upang sila ay maprotektahan. Sa kasaysayan, maraming tumakas patungong mga ligtas na lugar upang iwasan ang digmaan. But even the strongest walls can fall. Only God remains an unshakable fortress. Ang Diyos lamang ang tunay, praise God, na may ang tunay na ligtas na kanlungan.
trouble will come. Jesus himself said, so in John 16:33, anong sabi niya? In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Amen. God doesn't promise a life without trouble. Ang kababaptize lang natin, ng kapatid natin. Amen. God doesn't promise a life without trouble. Huwag ka maniwala sa sabi-sabi ng iba na kung mabaptize ka na o nasa Panginoon ka na, ay wala ka ng problema sa buhay. Pero may pangako ang Diyos. He promises to be with us in the middle or in the midst of our trouble. Nangako siya, mga kapatid, na makakasama natin siya sa gitna ng mga ito. In times of sickness, He is our healer. Sa panahon ng karamdaman, siya ang ating manggagamot. In emotional stress, He is our peace. Amen. May pangangamba ka, siya ang ating kapayapaan. Tingnan niyo ang mukha ng katabi mo, kung mapayapa ba yan? Sabihin mo, the Lord is good. Amen. He is the stronghold in the day of trouble. Amen. Our place of refuge. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Tanungin mo nga katabi mo ulit sa kabila naman. Are you depressed? Jesus is our hope. Siya ang ating pag-asa. Amen. Tanungin mo sa likod, na bankrupt ka ba? Amen. In financial loss, He is our provider. Amen. At may pangako ang Diyos niyan. Sa Philippians, di po ba mga kapatid? My God shall supply all my needs. Seek you first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Sa gitna ng kahirapan, siya ang ating tagapaglaan. Amen. He is not far off. He is our stronghold. And we can run to Him. Praise God. Hallelujah. So anong uri ng kabagabagan ang kinaharap mo ngayon? Karamdaman, kalungkutan, kabiguan sa pamilya o relasyon, utang, kakulangan, amen, kabuhayan. Sa lahat ng ito, may kanlungan ka. May kanlungan tayo at ang pangalan ng kanlungang ito ay si Jesus. Amen. The Lord is good, a stronghold in times of trouble. Praise God. And He knows those who trust in Him. Nakikilala niya ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Ito po'y naglalarawan ng personal na ugnayan. A personal walk with God. There is comfort in knowing God is a stronghold, but there is even greater comfort in knowing He knows us personally. Praise the Lord. Ang kaginhawaan ay hindi lang sa kanlungan, kundi sa kaalaman na tayo ay kilala ng Diyos. He doesn't simply protect a crowd. He guards those who trust in Him one by one. Hindi ito tulad ng ugnay ng isang hari o pangulo. Ito ay personal. The Lord Himself knows your name. John 10:14, Jesus says, I know my sheep and they know me. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Nakaila usab ako sa akong mga karnero ug nakaila sila kanako. Bantay ito ng kasunod, Ilocano na. Amok dagiti karnerok ket amudakbet. Praise the Lord. Pero ang haba sa Hiligaynon, mga kapatid, ang sa Hiligaynon hindi literal translation kung hindi thought. Kung paano ang pagkakilala sa akon sang amay, kag ang akon pagkakilala sa iya,
Pareho man sina ang akong pagkakilala sa akon mga karnero, kagang ila pagkakilala sa akon. Puro ako, no? Praise God, hallelujah. Iba talaga ang hiligay nun. He calls them by name. Tinatawag niya sila sa kanilang pangalan. He walks with them. Amen. He holds them in His hand and nothing can snatch them away. Hawak tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, habang naglalakad tayo. Praise God. At sabi nga sa Biblia, mga kapatid, nag-progress na. Noong nabuhay muli ang Panginoon, umakyat sa kalangitan, nung bumalik siya, mga kapatid, actually bumalik na ang Panginoon. Praise God. Maraming fulfillment pro ang prophecy. Naipaliwanag ko niya yan sa inyo, lalo na sa PI, mga kapatid, na may prophecy dyan, may maraming fulfillment. Isa sa mga fulfillment sa pagbalik ng Panginoon, yes, He will come physically at aapak siya doon sa Mount Olives, mga kapatid, and that is Armageddon, ha? Pero bumalik na ang Panginoon nung Day of Pentecost. At ngayon, pabalik-balik na rin siya sa mga handa na makasama sa rapture. Kaya bumabalik-balik ang Panginoon, mga kapatid. Hindi lang niya tayo hawak, hindi lang natin siya kasabay, mga kapatid, kundi nasa atin siya. Praise God. He is in us, mga kapatid. He is the hope of glory. Praise God. And God knows each of us. Alam na alam ng Diyos ang bawat isa sa atin. He doesn't just watch over us from afar. Hindi niya tayo binabantayan mula sa malayo, mga kapatid. Sabi natin, well, ang Diyos nasa kalangitan. Ang kalangitan, mga kapatid, is just the center of activity. Yes, totoong may langit at hinanda yan ng Panginoon. Pero hindi siya nandoon sa malayo na binabantayan tayo. Nandito siya sa atin. 2 or 3 that is gathered in His name, there am I in the midst of them. Amen. At hindi lang siya, mga kapatid, sa outward natin, na maramdaman natin siya, mga kapatid, pumasok siya sa puso natin. We are the temple of the Holy Spirit. He is in us. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. The Spirit of God dwells in us, the Bible says. And if He dwells in us, mga kapatid, kaya kung minsan, kailangan ayusin din natin ang ating theology. Ang ating pagkaalam sa Holy Spirit or sa Holy Ghost, mga kapatid, at sa Panginoong Diyos natin. Amen. Nandito siya sa buhay natin. Hindi siya malayo sa atin, mga kapatid. Di ba sabi ng Panginoon, kung maghingi kayo, praise God, sa Kanyang pangalan, ay ibibigay niya. Ayon sa Kanyang kalooban. At ang sagot ng ating mga dinadaing sa Kanya, mga kapatid, at pinapanalangin na makuha, na ibigay niya sa atin, ay nasa dulo lang ng ating bibig. Nakita niyo ba ang connection, mga kapatid? Nasa dulo lang ng ating bibig. Ang kasagutan, ibig sabihin, mananampalataya tayo, mga kapatid, at ibibigay ng Panginoon. He knows our thoughts. He knows our fears, tears, and dreams. Alam niya ang ating mga iniisip, ang ating takot, mga kapatid, mga luha at mga pangarap. Praise God. Hallelujah. Sinabi ng ang Panginoon sa John 10:27-28, medyo dagdagan natin, mga kapatid. Sabi niya, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Napakaganda, mga kapatid, ng John 10:27-28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Amen. Sumusunod ba tayo sa ating Panginoong Jesus? Sabi niya, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. What a privilege to be known, truly known by the living God. Amen. And what's the key to this relationship? Trust. Yan ang susi sa relasyong ito, mga kapatid. Magtiwala. Ang ganda ng mga awit natin, nagko-confirm sa message natin ngayon, mga kapatid. Promises. We're standing on His promises. Sabi, ano pa doon? Mountains are moving. Ano pa doon? Shall we stand, mga kapatid? Ang susi sa relasyong ito ay magtiwala, trust. Naalala ko, mga kapatid, nandito tayo lahat dahil sa tiwala ng Panginoon sa atin.
Nasa ministry tayo dahil sa tiwala ng Panginoon. Nagamit tayo sa ministry, mga kapatid, para sa iba dahil sa tiwala. Praise God. Hindi sa ating performance. Perpekto ang pagganap niya o ang performance niya. Magaling siya. No, hindi sa ganun. Hindi sa titulo, mga kapatid. Not in titles. Hindi rin sa appearances. Amen. Lately, nagbasa ako, mga kapatid, kung paano ba ang perfect service. No? Actually, minsan nagiging exclusive tayo eh. Hindi tayo inclusive. Dahil dito sa pulpit, parang performance na lang. Kaya nga nagpa-practice. No? Pero Brother Mateo, pwede naman pala sa kalagitnaan ng worship natin, sabihin natin, stop! Restart. Dahil nabasa ko yan, mga kapatid, dahil may nabasa akong article, sabi niya, ang kanilang church service, mga kapatid, sa ilalim ng release ng trend. No? So sabi niya, pag dumaan ng trend, hinto mo na lahat. Pati praise and worship, hinto. And then tuloy naman. Praise God. May mga lugar din, mga kapatid. Salamat sa lugar na ito. Perfect nito sa akin, mga kapatid, kahit walang ilaw. Minsan ang ilaw ngayon, nakakasuya yan eh. Nakakabulag pala. No? Kakasilaw pala. Suya pala yung kain. Minsan, mga kapatid, we make performance ang services natin. Dapat inclusive. Kaya nga, Sister Sean, ipagpatuloy mo yung sign language. Alam ko na sa bakasyon siya, manood siya mamaya eh. Kailangan may mag-sign, kailangan inclusive tayo. No? Kung may bingi dyan at saka sign lang, hindi marinig din, mag-sign language tayo, mga kapatid. Praise God sa pangangaral. At sabi nga ni Sister Sean din, i-quote ko siya, kung hindi man maganda ang takbo ng song service, practice lang naman yan eh. Practice dito para sa langit. Diba? So hindi tayo sa performance dito. Hindi tayo sa kagandahan ng ating tawag nito, kagandahan ng ating i-vlog, mga kapatid, or i-upload online. Gaganda-ganda sa online pagdating dito. Napakagulo. Diba? Amen. So not in appearances, just simple lang talaga. Ang gusto ng Diyos, simply trust Him. Childlike trust. Amen. Kaya tingnan natin ang Nahum 1:7, the Lord is good, ang Panginoon na mabuti. He protects His people. Siya ay kanlungan sa araw ng kabagabagan. Kabagabagan, tama, praise God. He knows those who trust Him at kilala niya ang mga nagtiwala sa Kanya. Sa makatuwid, mga kapatid, He is worthy of our faith. Amen. Hallelujah. And this gospel, mga kapatid, must not stay silent. Let's tell it wherever we go. Kaya nga, praise ka, babalik ni Brother Robert, praise God, inilibing niya ang kanyang isang kapatid. Sa year na ito, 2 ng kapatid niyang kinuha ng Panginoon. Praise God. Pero ang comfort is, naligtas ang kanyang mga kapatid, na baptized, mga kapatid. Praise God. Pero sa ganun pa man, mga kapatid, God, the Lord is still good. Praise the Lord. Kaya nga, nandito Sister Norjim. Nakita kita, Sister Norjim, sabi ko, ito ba yung hospital, naglalakad? Amen. The Lord is good. Amen. Hallelujah. Kaya dalhin natin ito, mga kapatid. Ano man ang nangyari sa atin, the Lord is good. Yan ang ating pag-asa, mga kapatid. Kailangan magtiwala tayo sa Panginoon. Ipahayag mo kahit saan ka pumunta, ang Panginoon ay mabuti. Isulti kinibisan asa kamo adto ang Ginoo maayo. Ibagam sa dinuman ti papanam na imbag ti Apo. Isugid bisan diin ka makadto maayo ang Ginoo. Ipahayag mo ito, ipahayag mo sa iyong pamilya. Ikwento mo sa iyong kapitbahay. Huwag magmarites ha, ito ikwento mo. The Lord is good.
Sabihin mo ito sa mga na-discourage, sa mga sugatan, sa mga naliligaw. Sabihin mo ito saan ka man naroroon. Ang Panginoon ay mabuti. Praise God. Maayo gid ang Ginoo. Amen. Naimbag ti Apo. Amen. Hallelujah. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust in Him. Praise God. Hallelujah. Praise God. Natutukso akong basahin ulit, pero tawang ko na lang Ilocano, mga kapatid. So kung ikaw ngayon ay dumaraan sa kabagabagan, kung ikaw ay nangangailangan ng kanlungan, kung hindi ka sigurado kung kilala ka ng Diyos, ngayon ang panahon upang lumapit. Totoo. Amen. Ang mensahe ito para sa atin. We need also to renew our commitment to trust in the Lord. Trust in the Lord, sabi ng awit, with all thine heart. Amen. His words can't fail. His words won't fail. Ngayon ang panahon upang lumapit tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Amen. Tanggapin mo ang kaligtasan, ang kapatawaran, at ang kapayapaan na tanging si Jesus lamang ang makapagbigay. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon, salamat po dahil ikaw ay mabuti. Hindi mo kami pinababayaan sa oras ng kaguluhan. Salamat, Lord, sa lahat na nangyari sa amin, Panginoon. Yet magsasabi namin, ikaw ay mabuti. You are good, Lord. Hallelujah. Ikaw ang aming kanlungan. Hallelujah, Lord. Dahil kilala mo kaming lubos, Panginoon. Magtitiwala kami sa iyo ng buong puso. At maging tagapagdala ng iyong kabutihan sa mundong ito. Gamitin mo kami, Lord God, bilang iyong mga saksi. Gamitin mo kami, Panginoon, hallelujah, na magbigay pag-asa, Lord, sa mga nawawala ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong salita na aming maibahagi sa bawat isa, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, ang aming pamilya, Lord God, na maging, hallelujah, karapat-dapat kaming saksi, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Nais namin, Lord God, na isang Kristiyano, Panginoon, na kung saan nagbabahagi ng iyong salita, ng iyong kabutihan. At hindi dahil, hallelujah, maging dahilan na ma-turn off, Panginoon, ang iba sa amin na mga hindi pa nakilala sa iyo dahil isa kaming Kristiyano, Panginoon, na hindi pinamumuhay ang aming mga patutuo. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Sa iyong salita, mangusap kayo in a special way. Hallelujah, in Jesus' name. The altar is open, mga kapatid. Make an altar wherever you are. At sa mga first-time guest natin, inanyayahan namin sila kayo sa harapan.